Ayan. Wala pong maiiwanan. Kaya't sama-sama po tayo sa Arangkada Kapatiran. Siyempre, makakasama natin. I'm not sure kung pwedeng pumasok ang ating Sir Kari. Pero anyway, kung hindi man ngayon, next time, next Saturday. At inantabayan rin natin ang pagdating ni Brad Dominic at maring si Brad Jojo din. Pero ganun pa man the show must go on kahit nag-iisa po tayo. May guest po tayo, meron tayong Brad na guest. Isa po siyang attorney, si Attorney Rolio. I think anytime, attorney, pasok ka na nang sa ganun, mahaba natin pag-usapan yung iyong mga agenda. Yan. At tatalakayin natin yan. At syempre, meron din tayong i-play na isang interview. Yung si Chismak. Kasi hindi niya talaga kayang gumising ng madaling araw sa Amerika. Kasi before that, meron lagi siyang mini concert na kung saan natutulog siya ng 1 a.m. Tapos gigising siya ng 3 a.m. Kaya siguro parang hindi niya na kaya. Kaya siguro i-play na lang natin mga dati niyang interview sa kanyang programa sa Amerika. Sikat yan sa Amerika. Pero isa sa mga araw natin makakasama po rin natin yan si Chismak at isang rapper yan. American black rapper yan. Kaya't minsan hihilingan po natin siya ng isang sample mag-rap sa ating studio. Nang sa ganun makita ninyong galing niya sa pag-rap. At marami siyang bagay na i-share sa atin kasi nga sa kanyang buhay, mayroong isang milagro nangyari sa kanya, isang miraculous na kung saan gusto niya i-share sa mga Filipino audience. At isang bagay din makakatulong sa atin yung kanyang organ donation. Yan ko ang kanyang advocacy sa Amerika sapagkat alam niya kung gaano kahalaga na ang tao ay nagdo-donate ng kanilang mga organ. Siyempre, yung mga lalo na halimbawa sabi nga ni Brad Jojo, meron kami minsan pinipirmahan na if ever na may mangyari sa'yo, willing ka i-donate yung iyong kung anumang organ sa iyong katawan, maaring mata mo. Siyempre, pag ikaw mawala na sa mundo, mapapakinabangan mo pa ba yan? Kaya yung iba pumipirma, sige, i-donate yung aking mata para sa mga nangangailangan o maaring sa iba pang parte ng kanyang katawan. Kaya ganun kahalaga yan. Anyway, ang daming dapat pag-usapan. At higit sa lahat, I was so impressed at so talagang yung masyadong magical ang nangyari sa isang kababayan natin. Napakahusay. Si Alex Ella. Alam ko, some of you talagang napanood yung kanyang kahusayan sa paglalaro ng tennis. Siya ay isang 19 taon gulang na babae. Napakahusay. Sa world stage, world ng tennis ay talagang isa sa talagang rising star, ika nga. Kahit alam ko, malayo pa marating ng Pilipinang to. Nag-umpisa pa lang siya. Although naging champion siya nung 15 years siya sa junior level ng mga magagaling tennis player ng buong mundo. At ngayon nga sa talagang pinakamahusay na mga female na mga tennis player, yung talagang pinakamahusay sa mundo. In fact, wala siya sa top 100 bago mag-umpisa yung tennis sa Miami. Pero during the time na naglalaro siya, naipalabas niya, naipakita niya husay niya, tinalo niya yung mga nasa top 10 na mga player, yung mga puti na magagaling talaga, tinalo niya. Kaya hinangaan siya, kinukonsider na siya rising star nga, at ako nakita ko gano'ng kahusay, malayo pa mararating ng babaeng to. Isang magandang halimbawa, inspirasyon para sa atin. Siyempre, inspirasyon din natin Sir Kari. Sana pumasok si Sir Kari kahit na sa phone pass lang, para sa ganun baka may gusto nyo sabihin sa mga nangyayari sa ating bayan. Kung tayo pa na-inspired sa isang Alex Ella, na isang magaling na Pilipina, 19 years old, na rising star sa mundo ng tennis. Ako naman masyadong nalulungkot sa nangyayari sa ating politika, sa kadumihan ng ating politika. Pero yan, tatalakayin natin. At lalo na yung nangyayari dyan sa Netherlands. Sa Netherlands. Yung sa Netherlands na kung saan nandyan ngayon ang ating dating Pangulo, si Rodrigo Duterte, na ang balita ko nung pumunta dyan yung kanyang partner na si Hanilet at si kanyang anak si Kitty, si Veronica Kitty.
parang hindi ata pinapasok ng pamunuan ng ICC. At ang nakapagtaka rin parang walang senaryo na nakita kong kasi nandun na si Vice President Sara, walang senaryo na parang sinalubong niya yung dalawa. Ewan ko kung bakit. Minsan nga namin ni Sara, sabi niya gano'n yun nangyayari sa kanilang pamilya. Sabi niya, nagkakagulo daw yung parehong nanay. Alam naman natin kung sino yun, si Anilet at saka yung dating asawa ni Digong. Anyway, play na natin siguro yung ating inaantabayanan. Pakinggan nyo, maganda po ito. Ito isang rapper na maaaring susunod. Kasi nga, sabi ko, ang problema niya, gusto niya talaga mag-appear sa ating studio. Kaya lang nga, ang problema ay talagang madaling araw sa kanila sa Amerika. At yung time na yun, talagang tulog na tulog siya kasi before that, 2 hours before that, galing siya sa isang short concert, nag-perform pa rin siya lagi. At talagang hindi niya nakaya. Kaya ako yung napapasalamat sa aking kaibigan si Amalia na kung saan siya ang contact talaga ni Chismac. Amalia Quemado. Salamat Amalia sa ginagawa mo. At sana makumbinsi mo si Chismac na minsan talagang magsakripisyo siya. Huwag na siya matulog hanggang umabot ng alas 3 sa madaling araw. At nang sa ganun mapakinggan namin siya dito sa aming studio ng live. O i-play na po natin, pakinggan po natin si Chismac. Again, is not something that's put out there by the government to control, manipulate, or any of those conspiracy theories that they have going on. Another fact, many religions support transplant. Just look further into what your religion and how they deal with it or handle it or what have you. But from personal knowledge and just through education from different religious leaders, Islamic, Jewish, Catholic, Christian, with personal knowledge of this, I've been able to, get the answers to these. May iksilan pala. Chismac ang iksilan. Anyway, nakikita ko na parang merong yan na ba si Atty? Wala pa rin. Atty. Rolio, please. Habang maaga, si Jackie, yung pinangako mo, paki-contact na si Atty. Sabihin mo na talagang nag-umpisa na tayo sa ating programa. Nang sa ganun, habang wala tayong ibang guest, ay mabigyan natin ng pagkakataon. Si Atty. Rolio, mga brad and sis, siya po isang brad na attorney at kumakandidato. Kaya aalamin natin kung saan lugar sa Pilipinas at ano yung kanyang pinaglalaban o yung kanyang talagang mga advocacy. Alam ko, magaganda kanya advocacy kasi natin mapakinggan. At nang sa ganun in fact may nabasa ako dito, sabi siya si Samuel Ebalio Rolio. Siya ay nag-aral sa kumuha siya una ng Bachelor of Arts in Economics. Kaya magaling hindi lang talaga sa economics, mahirap yan. At siya ay nag-aral sa Xavier University High School, nung nag-high school siya. At kumuha siya ng law degree sa I think sa Montessori de Oro. Siya isang lawyer economist yan. At kanyang experience, siya ay acting assistant department manager ng roads and traffic administration. Ayun, kaya pala magaling Acting department manager din ng city sa housing and urban development department. At siya isang attorney 4. Yan, yung kanyang level, attorney 4 siya. Kaya magaling hindi lang 1, 2, 3, kundi attorney 4. Siya isang city legal officer diyan po sa CDO. Pagdating yung CDO hindi yan kundi Cagayan de Oro. Yan, napunta ko na yan ng ganda yan. Nung ako'y pumunta sa Butuan meron time na dumiretso kami sa Cagayan de Oro. Talagang magandang probinsya. Lugar ni Pimentel, ni dating Senate President Nene Pimentel, isa ko ring iniidolang politiko. At naging founding partner ng Rolio and Association Law Office, Litigation Associate,
po ng BEDAD and Associate Law Office. Naging clerk of court ng regional, kaya talagang magaling Isa sa experience niya, clerk of court ng regional trial court at process server ng regional trial court. I don't know kung ano ibig sabihin ng process server. Alam ko clerk of court, pero yung process server hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Anyway, nung siyang kabataan niya, naging service crew, ganun talagang masipag. Service crew ng McDonald's restaurant, yan, service crew. At kaya talagang siguro talagang nagsumikap siya para talagang matapos niya ang kanyang pag-aaral. Nagtrabaho sa McDonald's restaurant at nagtrabaho rin sa isang Star Paper Corporation. Yan. Sa paternity naman, siyempre ito importante. Siya po ay naging Freemason din po siya, accepted Masons, Grand Lodge of the Philippines, past president ng the Fraternal Order of Eagles. Magaling din, no? Naging Mason siya, naging Eagles, Order of Eagles, yung sikat na Order of Eagles. Tapos naging, siyempre, member ng Integrated Bar of the Philippines. At nakalagay dito, member, itong pinaka-importante sila. Itong gusto natin bakinggan. Member, Scouts Royal Brotherhood. Talagang pinagmamalaki niya na si Atty. Naging member ng SRB. Beta Omega Chapter, Psi Beta sa Xavier University, din dito po sa Cagayan de Oro. Yan. Ang kanyang platform, ito importante. Ito ang tatanungin natin sa kanya. Ang platform niya ay accountability and transparency. Importante ito. Hindi na ito ginagawa ng ating mga politiko Kaya aalamin natin kay Atty. Rollo, ano ba talaga yung accountability? Kasi mukhang bibig ng mga politiko yan, pero parang hindi nila ginagawa. Parang ang layo sa kanila. May idea ba sila kung anong ibig sabihin ng accountability? Tatanungin natin yan sa ating Brad na si Atty. Rollo. At isa pa sa platform of government niya, isa sa mga plataforma niya ay hindi forma kundi tunay na plataforma, ang support to the four pillars of justice. Ano yung four pillars of justice, di ba? Alamin natin sa kanya. Kasi ang hustisya ay meron yung 4 na pillars, mahalagang pillars. At then of course, peace and order. Kaya nga nabanggit kanina na nung nasa gobyerno siya, may hinawakan niyang housing. Kahit alamin natin kasi naging City Housing and Urban Development Department siya. Kaya alamin natin ano ba talaga yung tunay na may kinalaman sa housing para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga tira sa informal settlers, hindi pa kanila yung kanilang pamamahay. Alamin natin paano maging yung sistema para magkaroon ng, kasi talagang dapat ang bawat tao may sariling bahay hanggang maaari Yan ang kulang sa Pilipinas. Kaya nakakaawa ang ating bansa sapagkat malaking porsyento ng ating mga kababayan talagang hindi pa rin nagpamahari ng isang tunay na sabihin na kanya talagang tahanan, ng kanyang castle sa kanyang buhay. Kaya alamin po natin yan. At syempre, may kinalaman po ang kanyang kanyang platform sa entrepreneurship and livelihood. Kaya si Jackie, please, gusto ko naman pakinggan si Atty. Rollo na ating Brad. Sa ganun talagang yung sinabi ko kanina, gusto kong malaman, lalo na issue ng accountability and transparency na isang mahalagang plataforma dapat ng bawat isang kandidato sa ating bansa. Hindi yung kandidato na ang daming sinasabi, hindi naman alam. Ito, dito pa lang sa transparency, once na talagang ginagawa nila to, enough na to para makatulong sila sa ating bayan. Kaya gusto ko talagang malaman yung mga bagay na yan. At siyempre, sa tulong ng ating Brad na si Atty. Rollo. Yan ang gusto ko talaga yung mga ganyang Brad na mapakinggan. Katulad nung yung na-invite natin para pagbigyan ng ating programa na ating makapanayam. Walang iba si Sam Versosa. At nakita natin kung gaano kahusay itong Brad na to. Ang kala lang natin yung
sikat ngayon, nakikita natin mga sasakyan siya ang cover ng ng mga binibus. Pero talagang ngayon na-interview natin, nakita natin talaga kung gaano kahusay siya. At sana makita rin natin to sa buhay ni Attorney Attorney Rolio na ating Brad. Anyway, meron pa ba Sis Jackie, please paki-contact na lang si Attorney Rolio para sa ganun talagang mapakinggan na natin yung kanyang mga plataforma na gustong lalo-lalo na rin ang gusto kong malaman niya yung itong 4 pillars of justice system. Kasi 4 ang pillars yan eh. Kaya nga ito, akin sasabihin ko lang to, mahalaga to. Although, nag-monolog ako, kasi biglaan to, commercial? O sige, commercial. Number 76, Damayang Filipino Party List. Ang Damayang Filipino Movement Incorporated o DFMI ay isang non-governmental organization na itinatag taong 2008 ng kanilang founder at gobernador Daniel Ramirez Fernando na pinamumunuan ng kanilang chairperson Atheny R. Bautista. Pangunahing serbisyo ng DFMI na ibinibigay ang pagkakaroon ng bloodletting, livelihood program, feeding program, libreng gupit, gamutan sa matanda, gamutan sa bata, libreng bunot ng ngipin, silip mata na may libreng reading glasses, laboratory test para sa diabetes, pamamahagi ng mga gamot, at pamamahagi ng assistive devices. Kasama na rin ang iba't ibang outreach programs na isinagawa ng DFMI para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Ilan dito ay Dunong Filipino Program, Tree and Vegetable Planting and Cleanup Drive, Artificial Limbs and Hearing Aid Distribution, Bola kontra Droga, Zumba at Fun Run. Narito ang mga parangal na tinanggap ng DFMI. 2017 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony bilang Top 3 Most Supportive Partners. 16th Gawad America Awards, Most Outstanding Community Leader of the Year. 2019 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony bilang Top 3 Most Supportive Partners at Top 3 Most Number of Blood Donated. 18th Gawad America Awards, Most Outstanding NGO in the Field of Public Service. 21st Gawad America Awards, Most Influential Elected Official. 2023 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony, one of the most supportive NGO, Prinsesa ng Kawanggawa, mula sa Pangong A. Pilipinas Dawa Solidarity Incorporated. 2024 Plaque of Recognition to Chairperson Atheny R. Bautista, Damayang Filipino Party List, for her invaluable and unflinching support to DZRH Operation Tulong. Ito ang Damayang Filipino Party List. Number 76 sa balota, dadamayan ka sa hirap ng buhay. Dadamayan ka tungo sa kaunlaran. Dito, sigurado ang future mo. Ang Damayang Pilipino. Nagulat ako kay Sir Dan sabi niya jingle Anyway, okay din. Sa ganun napakinggan po natin ang Damayang Pilipino. To the courtesy of Sir John. Anyway, ang gusto ko lang pong sabihin mga brad and sis sa ating mga kabayan, ito ay radio program, no? Hindi ito yung live streaming na kung saan kung sinabi ang nanonood ay 100 lang talaga. Ito po ay radio program na kung saan AM sa AM community po tayo, na kung saan napakalaking lugar ng Luzon ang inaabot ng DWBL na pwedeng simultaneous habang napapanood ko kami sa Facebook at YouTube, maaring nasa 200 lang sa YouTube at Facebook, pero maaring nasa 10,000 na nakikinig sa radyo. Hindi mabilang, hindi masuri kung ilan talaga. Basta importante, ang gusto po namin yung aming
panukala, yung aming advocacy, yung aming pinaniniwalaan ng mga virtues na makakatulong sa bayan, lalo na ang good manners ni Sir Kari. Ito po yung umaabot sa napakaraming listeners sa radyo. Yan po ang target namin. Sa kanilang pagpipid, ng kanilang talapitan, sa kanilang radio dial, ma-champon po nila, mapakinggan ang aming programa, ang magandang sinasabi namin, sapagkat ang pinapaniwalaan po ng aming kapatiran na maganda naman po, lalo ang leadership, lalo na sa issue ng friendship, at lalo na sa mga services na ginagawa po namin. Kaya gusto namin yan i-share. Meron pa po akong 40 minutes. Tony Rolio, Brad, please, pasok ka na. Nasa ganun kung may problema man sa StreamYard, pwedeng pumasok ka sa Messenger sa ganun kahit ng boses mo na lamang. Sapagkat ito nga, binabasa ko yung iyong advocacy, gusto ko to, lalo na may kinalaman sa accountability and transparency. Well, habang hinihintay po sila, ito ay talagang matinding issue to, no? Nagkakagulo ang ating bayan. Alam ko, marami sa ating, lalo na, di ba, sinelebrate kahapon ang birthday ni Digong. Marami naniniwala kay Digong. Huwag nating questionin yan. At sapagkat sa kanilang paniniwala, talagang may natulong si Digong sa ating bayan. Maring sa iba, ibang tingin nila sa bagay na yan. Ako naman pwede kong sabihin ganito. Napakaliwanag sinabi po yan sa Genesis, I think 9:6. Kung meron man kayo Bible parang sinasabi doon sa Genesis chapter 9 and verse 6. Hindi ko memorize. Anyway, basta ang konteksto ng passage o ng verse na yan ay sinasabi na talaga na ang sino mang pumatay ng tao ay nagkakasala sa Diyos sapagkat ang kanyang pinapatay ay ang imahe, ang image ng Diyos. Sapagkat ang bawat human being, no, ang bawat tao, kung sino man siya man ang pinakamakasalanan, pinakamatinding rapist, magnanakaw, lahat na, still, ginawa po yan sa imahe ng Panginoon, sa image ng Panginoon. Yung gusto ng mga tao na yung mga rapist sa kanilang lugar, mga magnanakaw sa kanilang lugar, mga snatcher, na mga addict, mga pusher, mawala na sa mundo. Well, okay, kung yan ang paniniwala nyo, okay. Pero tandaan po natin, meron po tayong batas. Pwede naman silang mawala sa mundo sa pamamagitan ng sistema ng batas. Kunyari, ibalik sana ang death penalty. Kung talagang karumal-dumal ang nagawa ng taong yan, bakit dumaan po sa proseso na kung saan huhusgahan siya ng judge at ang hatol sa kanya ay kamatayan? Nang sa ganun, walang ginagawang pagpatay ng labag sa batas ng ating saligang batas mismo. Sapagkat talagang yan, ito lang bakit isinagawa ng Diyos yung sa Genesis 9:6 yung verse na yon? Kasi nga nung una, sabi ng Diyos, ang imahinasyon daw ng tao ay sobra-sobra ng pagkakasala ng tao. Sobra-sobra ng ginagawang talagang karumal-dumal na ginagawa ng tao. Patayan na sila. Sapagkat nung araw kasi, ang bago ng Genesis 9, chapter 9, pag ikaw may pinatay sa kamag-anak mo, pwede niyong patayin din. Parang ganun an eye for an eye, ika nga. Pero, sumobra na, sabi nga ng Diyos yung imagination daw ng tao, sumobra na, wala nang hinto, talagang patayan na, kahit saan lugar ng mundo. Laging patayan na nga, an eye for an eye, pag pinatay ka, sige, talagang ganun na nangyayari. Kaya, sa galit ng Diyos, alam pinayagan niya na maaaring hindi nyo alam kung ano ginawa niya. Pero ito yung nabasa na rin ninyo. Anong ginawa niya noon? Di ba nagkaroon ng flooding, yung pagbaha ng mundo, hindi lang ng isang lugar, kundi buong mundo. Ayaw ko lang pa, kasi di ba kung bilog ang mundo, kung binaha niya lahat, di ba parang Anyway, basta nangyari yun, ako yung naniniwala. Yung sa istorya ni Noah, na kung saan
ginawa niyang kanyang barko ng 420 years habang nagpipresinawa na repent, magsisi kayo sapagkat gugunawin na ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Yung taong panahon na yun, hindi pa nila nakikita yung baha kaya tinatawanan ng si Noah. Sabi nila, parang naman loko-loko ng taong to. Ipinipreach niya na magbabaha. Hindi pa nga alam ng panahon na yun ng tao kung anong baha. Siguro hindi pa hindi pa ginagawa ng Diyos yung mga ulan na yon. Sabi ni Noah, uulan ng walang hinto at magugunaw ang mundo, lahat kayo mamamatay. Maliban na lang yung mga sasakay sa aking barko na ginagawa, sila ang mabubuhay. Kaya nga tinatawanan ng tao para kang tanga, para kang loko-loko. Di ba? Para kang si kung saan sinasabi mong babae. Di nga namin alam yung salitang baha dahil hindi pa namin na-experience yung baha. Ngayon, ang nangyari nga, di ba? Binuhos ng Panginoon ng napakalakas ng ulan na walang ilang araw, walang hinto hanggang sa ang mundo ay talagang bumaha at lahat ng tao, lahat ng puno, lahat ng hayop ay namatay. Maliban sa mga anak ni Noah na pinapasok niya at yung mga hayop na magkakapares, pinapasok niya sa kanyang barko, yun lang ang nabuhay. Ngayon, ang ibig sabihin, after that, after ng flooding, after ng pagbaha, doon na niya in-announce ng Diyos sa pamamagitan nga na nila Noah, yung salita nga na nilalang ko ang bawat tao sa aking imahen. Kung sila ay mamamatay sa pamamagitan ng yung sa death penalty. Hindi yung basta kanilang papatay. Ang ibig sabihin, may kinalaman sa nangyayari sa Pilipinas. Hindi maganda, hindi tama ang ginagawa ni Digong na kung saan iutos niya na patayin kahit na makasalanan yan, dapat yan dumaan sa proseso. Kaya nga sana ang ginawa niya during that time na presidente siya, ibinalik niya sana ang death penalty. Nang sa ganun, siyempre, lahat tayo gusto natin na talagang mapuksa, mawala na sa lipunan yung mga masasama, yung mga ang ginagawa ay nakakakilabot, di ba? Rape, pagnanakaw, pagpatay. Gusto natin talaga pero sa paraan sana na hindi EGK, na kung saan inuutusan niya yung mga pulis na patayin yung mga tao yun. Hindi, sana ang nag-uutos nun ay yung mga judge na ihahato lang kamatayan sa kanila. Ganun din, mawawala din sila pero sa pamamagitan po ng batas. Yun lang ang sinasabi ko. Kaya kung ano man nangyayari kay Digong, sa totoo lang, parang deserving niya ang kanyang nangyayari sa kanya. Sapagkat talagang marami siyang pinapatay ng mga Pilipino at ang nakakalungkot nga yung iba karamihan doon, marami doon, hindi naman karamihan, marami doon talagang inosente, nadamay, di ba? Yung mga bata, yung may mga sanggol, namatay. Siyempre, wala namang pinipili yung baril. Nung kinalabit ng pulis yung kanyang gatilyo, lumabas yung bala, walang pinipili yan. Maring kung saan-saan tumama yan, ngayon namatay. Sabi ngayon, maabot ng 30,000. Kaya nga sinasabi po natin, yung ganyang pangyayari ngayon, kung siya man ay lumaranas ng matinding talagang sa kanyang solitary confinement yung kalungkutan, lalo na, di ba, yung balita na nagpunta si Anlet at si Kitty at hindi pinapasok ng ICC, di ba? Parang senyalis lang yan talagang umaanin na siya ng kanyang, ako hindi naniwala sa karma yan judgment na talaga ng Diyos sa kanya. Kaya kung siya pinaparusahan deserving po siya sapagkat sa daming pinapatay, namatay sa imahe ng Diyos kasi sabi niya kung sino mang pumatay ay parurusahan ko sapagkat ang bawat buhay ay nilalang sa pamagitan ng aking yung kanyang nilalang sa kanyang imahe, sa kanyang image. Kasi ano ang image ng Diyos? Siyempre, di ba? Ano ang Diyos? May kaluluwa ang bawat tao, may spiritual na bagay, di ba? May talino, alam yung ginagawa. Yung kung ano ang imahe ng Diyos, yan ang nangyayari sa bawat tao. Kaya hindi mo dapat patayin ang bawat tao. Kaya nga sabi ko, if meron sistema ang Diyos, sinabi niya rin sa chapter 9 ng Genesis yan, meron ng hatol ng kamatayan, merong death penalty.
yun dapat ang gawin. Kaya nga ako yung nalulungkot sa mga nag-oppose ng death penalty. Kung talagang gusto niyong mawala na ang mga walang hiya sa ating bayan, ibalik ninyo ang death penalty. Sapagkat yan ay talagang sanction. Kumbaga, galing yan talaga yung sistema yan ng Diyos. Alalahanin niyo, di ba, nung ang Panginoon nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, tinanong ba niya yung, bakit niyo ako pinaparusahan? Bakit niyo ginagawa sa akin ang death penalty? Hindi. Sapagkat alam niya sang-ayon siya sa ganung sistema. Kaya para sa akin, talagang ibalik ang death penalty. Pero ba't ako napunta sa death penalty? Anyway, Sis Jackie, please, kontakin mo na si Atty. Rolio. Para na sa ganun dire-diretso ng aking monologue after ng interview sa kanya, kung ano pang komentaryo sasabihin ko. Meantime, parang gusto ko rin siyempre mapakinggan siya sapagkat dito nga sa nababasa ko sa kanya, ang ganda-ganda talaga ng kanyang panukala. Siya ay kandidato, maaring siya sabi nga dito sa kanyang sa kanyang mga poster abogado, ekonomista, trabaho, yan parang ang pinaka salitang to, salitang Bisaya sa Cagayan de Oro. Anyway, Tony, please, kung nakikinig ka rin sa ating programa, pasok ka na. At kung nahihirapan ka sa StreamYard, aming link, maring gamitin natin ang messenger. At tawagan mo lang si Sis Jackie para na sa ganun Sis Jackie, may pasok ka sa aming messenger na lang. Kahit na boses niyo lamang po, para sa ganun mapakinggan ka namin. At syempre, para maingganyo rin yung mga brad na nakatira, na may mga kamag-anak dyan sa part na kung saan ka tumatakbo, dyan sa Cagayan de Oro, para na sa ganun sabihan nila ang kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala na talagang tulungan ng isang Attorney Samuel Ebalio Rolio. Yan, isang mason, isa po siyang sabi nga rito sa kanyang mga civic organization and fraternities. Siya po isang member din ng Fraternal Order of Eagles, member of Boy Scout, siyempre Boy Scout of the Philippines, Robert Agusan del Norte Chapter, at Fellows of Saint Francis de Assisi of Assisi, at gayon din Tando Legis Fraternities. Siguro fraternity to ng mga law student kasi Legis ang kilala kong may kilala kong member ng Legis sa mga Legis at member din siya ng Regina Legion of Mary. Ayan, isa rin pala siyang debotong Katoliko, kaya talagang sinusunod niyang utos ng Diyos. At siyempre, nakarali dito, member, Scouts Royal Brotherhood. Yan, isang magaling na attorney. Ayan. So, sige, habang pipilitin ko kontakin si Sis Jackie, i-play uli natin siguro yung kung ano ang jingle meron tayo. Okay. Number 76, Damayang Filipino Bachelors. Ang Damayang Filipino Movement Incorporated o DFMI ay isang non-governmental organization na itinatag taong 2008 ng kanilang founder at gobernador Daniel Ramirez Fernando, na pinamumunuan ng kanilang chairperson Atty. R. Bautista. Pangunahing serbisyo ng DFMI na ibinibigay ang pagkakaroon ng bloodletting, livelihood program, feeding program, libreng gupit, gamutan sa matanda, gamutan sa bata, libreng bunot ng ngipin, silip mata na may libreng reading glasses, laboratory test para sa diabetes, pamamahagi ng mga gamot, at pamamahagi ng assistive devices. Kasama na rin ang iba't ibang outreach programs na isinagawa ng DFMI para sa kapakinabangan ng mga mamamayan
Ilan dito ay Dunong Filipino Program, Tree and Vegetable Planting and Cleanup Drive, Artificial Limbs and Hearing Aid Distribution, Bola kontra Droga, Zumba at Fun Run. Narito ang mga parangal na tinanggap ng DFMI. 2017 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony bilang Top 3 Most Supportive Partners. 16th Gawad America Awards, Most Outstanding Community Leader of the Year. 2019 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony bilang Top 3 Most Supportive Partners at Top 3 Most Number of Blood Donated. 18th Gawad America Awards, Most Outstanding NGO in the Field of Public Service. 21st Gawad America Awards, Most Influential Elected Official. 2023 PHO Blood Galloners Awarding Ceremony, one of the most supportive NGO, Prinsesa ng Kawang Gawa, mula sa Panggong A. Pilipinas Dawa Solidarity Incorporated. 2024 Plaque of Recognition to Chairperson Atheni R. Bautista, Damayang Filipino Party List, for her invaluable and unflinching support to DZRH Operation Tulong. Ito ang Damayang Filipino Party List. Number 76 sa balota, dadamayan ka sa hirap ng buhay. Dadamayan ka tungo sa kaunlaran. Dito, sigurado ang future mo. At dadamayan po tayo ng party list na yan at syempre sa pamagitan ni Sir Dan. Maraming salamat, Sir Dan. Anyway, kung hindi na makapasok siguro si Atty. Rolio, mag-start na ako ng aking, although nag-start na ako, magko-concentrate siguro ako sa aking monologue. Kung ano lang sumagi sa aking isipan, tatalakayin ko. Anyway, kahapon, March 28, nag-umpisa na po para sa local, sa mga gobernador, sa mga mayor, vice mayor, sa mga konseho, yung kanilang kampanya. Officially, nag-start na kahapon, kaya alam ko, nagkaroon ng mga maraming proclamation, rally kahapon sa iba't ibang panig ng ating bansa, lalo-lalo na yung mga aggregation, yung mga iba't ibang talagang alliances ng mga party, member ng political party at nakita natin yung kung gaano sinuportahan niya ng mga tao. Kaya siguro hindi din dahilan kaya bakit hindi naging successful yung sana birthday celebration ni Digong, sapagkat yung iba diyan sa kanila syempre sumali doon more on sa mga proclamation rally dahil may pera doon. Mas may pera doon kaysa sa birthday na anyway, kung may magbibigay ng libreng pagkain, hindi katulad sa party talagang nag-aabot yan ng mga kung anumang financial na blessing. Anyway, ang gusto ko lang sabihin pagdating sa bagay na yan, ganun ka-importante sa ating bansa, talagang binibigyan natin ng diin ang eleksyon. Kaya tayo magpasalamat. Minsan kinomentaryoan ko na to mga kababayan tungkol po sa kung bakit ang Panginoong Jesucristo talaga nung kanyang panahon hindi niya binibigyan ng diin, parang hindi niya pinapansin yung mga bagay na politics, yung mga corrupt na mga government official ng panahon niya, kung saan siyempre mas corrupt yung panahon na yon under ng Caesar ng Roman Empire. Pero hindi niya binibigyan ng pansin. Ang tinutuligsa niya ay yung mga ipokritong mga scribes, yung mga Pharisees, yung mga pare, yung mga panahon na yon. Yun, mas ang binibigyan ng pansin, yung pagiging ipokrito ng mga taong yon, na ang panlabas ay malinis, na sinabi nga niya ang mga yun ay parang mga nicho. Di ba ang nicho maganda tingnan sa labas, pinipinturahan pa yan, maayos, pero ang loob mga buto at kalansay at mga inuud na ng mga tawan ko medyo hindi pa gaanong di ba yung mga bago-bago pa lang, maganda sa panlabas pero ang panloob ay bulok. Ganun hinalimbawa ng Panginoon, kaya lagi niya sinasabi, di ba yung kanyang sabing hypocrites, o yung hypocrites, mga talagang hipokrito. Kaya nga sinasabi niya, kasi nung panahon na yun, bakit? Nung panahon na yun, walang eleksyon.
kung sino man namumuno sa Roman Empire, kung meron man lokal na namumuno, siyempre sila hindi naman sila mga Romano, mga Hudyo sila, katulad ng ating Panginoon, mga Jew, mga Hudyo, hindi sila mga Romano, pero pinamumunuan sila ng Romano. At ang namumuno sa kanila, ina-appoint lang ng mga Caesars, nang gagaling po sa Roman Empire, talagang sa Rome. Dahil doon, dahil sinasabi ko walang eleksyon, kahit sino na lang na kagustuhan nila ang namumuno at hindi ang kagustuhan ng tao. Kaya ang ibig ko sabihin, sa panahon natin ngayon, ang namumuno nanggagaling talaga sa atin. Di ba? Hindi naman yan bigla na lang nahulog sa isang nahilig sa eroplano at bigla na lang namuno na presidente na natin o senador na natin o congressman na natin. Yan ay naging congressman, naging presidente, naging vice-presidente, naging senador. Dahil ibinoto po natin yan. Di ba? Ibig sabihin, nasa kamay po natin yan. Kaya tayo lalo na yung mahihirap. Huwag tayong padala na tayo babayaran. Nang sa ganun iboboto na lang natin ang mga sino man na magbigay sa atin ng pera at hindi na yung tingin natin yung talagang makakatulong sa atin, yung talagang nakikita natin yung sincere sa ating bayan ng ang mga kandidatong to. Sana ganun ang batayan po natin sa pagboto sa mga yan. Kaya ang sinasabi ko, wag nating palagpasin ang ganitong klase ng kapangyarihan ng bawat isa. Sapagkat ang mayaman at ang mahirap pagdating sa pagboto, pantay-pantay po yan. Kaya inuulit ko to mga kababayan, sapagkat mahalaga po to habang ako nandito gumagawa ng monologue, political monologue. At uulit-ulitin ko lagi ito sapagkat ito yung mahalaga. Sana tumimo sa bawat kaisipan ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng pagboto at pagpili ng tama. Kaya nga, wag natin sabihin na ang ating gobyerno talaga bulok na bulok. Sino bang dapat isihin? Di ba tayo? Sapagkat hindi naman yan, sabi ko nga, nahulog na lang sa isang eroplano at namuno sa atin. Kundi yan namumuno ngayon dahil binoto po natin yan. Sana maging maayos po tayo sa ating pagboto. Sa pagpili ng kung sino man ang ating chichikan, kahit na sa party list, lalo na piliin natin ang maayos sa party list. Kung sino talagang makakatulong sa atin, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga gobernador, sa mga mayor, vice mayor, sa mga bukal, sa mga konseho, piliin po natin ang maayos. Lalo na siguro malapit na sa May, hindi ako nakakali, sa second week of May, boboto na po ang bawat Pilipino. Huwag natin sayangin yung ganyang pagkakataon. Iboto po natin ang tama. Para na sa ganun talagang maging maayos na ang ating bayan. Huwag nating isipin na ang ating bayan madumi, magulo, tapos sisisihin natin mga politiko. Hindi. Tayo po ang dahilan kung bakit naluklok yung mga yan. Kaya walang dapat sisihin kundi tayo rin. Kaya di ba? Yan ang gusto kong iparating sa atin. Kaya sana maging maayos po tayo sa ating pagpili. Katulad ngayon, ibabalik ko na naman, kumakandidato ang ating Brad. Binasa ko po ang kanyang platforma. Maganda po. May kinalaman sa accountability and transparency. May kinalaman support doon po sa 4 pillars of justice at peace and order. Siyempre, importante rin ito, ang ganda sapagkat isa na siyang namuno sa housing at infrastructure, kaya marami pa siya masasabi. At talagang gusto ko talagang ma-interview itong Attorney Brad na to, si Attorney Rolio, na isang SRB, at isa pa rin sa kanyang mga advocacy, yung entrepreneurship and livelihood. Kasi hindi lamang tungkol sa hustisya. Siyempre, gusto natin ang isang kandidato na makakatulong paano may angat ang ating buhay. Lalo nandito parang may sinasabi siya ng livelihood. Kaya ganda sana ma-interview po natin siya para na sa ganun, from his point of view, sa kanyang experience, talagang masabi, wala pa rin bang sa guest? Wala pa rin. Kaya nga, sayang. Kaya anyway,
meron pa rin po tayong 12 minuto sa ating programa. At habang inantay po natin na si Atty. Roger, sige, continue rin ako sa ating discussion. Napansin ko pala, talagang yung sa Senate rating, parang nag-iba na, kamakailan nasa parang medyo malayo si Bongo eh. Ngayon sa ibang survey firm, nag-number 1 siya. Ako hindi po nag-agree sa ganyan sapagkat hindi po ako sumasang-ayon sa taong yan. Alam nyo, ito pansin ko kay Bongo nung nag-umpisa si Duterte sa kanyang paglilingkod noong 2016, lagi nasa likod niya yan si Bongo. At minsan hindi nagsalita yan. Lagi lang yung estatwa. Parang estatwa na dumidikit sa kanya. Habang nagsasalita, nagpapatawa yung tao, kiniking ko yung taong bayan, di digong. Nandun lang yan, nakatayo. Kung nakaupo man nakatikom ang bibig. Wala, parang walang pakiramdam. Hindi humingiti, hindi. Kala ko nga nung una, ano to, estatwa lang ba to? Na pala marunong pala magsalita. Di ba, nung kandidato na. Doon pa lang siya nagsasalita. Ibig sabihin, may pagka-plastic itong taong to, ang aking susuriin. Kaya, ngayon number 1 sa rating. Ang daming magagaling ng mga senador. Kaya doon ako nalulungkot. Gusto ko na maging emotional. Doon ako nalulungkot. Bakit gagawin po natin mga kababayan na number 1 itong taong to, samantala ang daming mahuhusay ng mga kandidato. Diba? Ang dami natin pwedeng si Atty. Luke, diba? Espiritu, isang mahusay. Diba? Yung dating COA commissioner, isang mahusay din yan. Ang daming mahuhusay para piliin natin. Bam Aquino, diba? Sino pa? Pagilinan. Ang daming mahuhusay. Kahit na si Amy mahusay yan. Ako gusto uling manalo si Amy. Kahit na parang binabaliwala siya ng administration slate ni Bongbong. Kasi mahusay talaga Ako nung araw, tulan to merong isang kandidato, ito bilang experience, meron isang kandidato na ako na talagang inilaban ko. Wala na akong kandidatong inilaban pa the way na inilaban ko to. Kahit na pumunta ako sa kanyang opisina, hindi ko to kilala, bata pa ako noon. Kumandidato siyang senador. Humingi ako ng mga pamphlet niya, yung mga giveaway niya. Talagang yung mga card na talagang lagi kong nasa bagyan. Kung pupunta man ako ng probinsya, isa mga bus, pupunta ko yung pinakadulo, bibigyan ko isa-isa, tapos magtitira pa ako dun sa aking upuan. Tapos yung mga tao na nasa daan na parang nag-aabang ng bus, hahagisan ko yan ng mga palwetos. Ganun ako ka-dedicate sa tao. Hindi ko na inulit yung pagtulong sa isang kandidato. Sapagkat gusto ko siyang manalo. Hindi sa anong paman. Para nakita ko sa kanya talagang may paglalaban tayo ng gusto ng taong ito. Napakahusay, brilliant na abogado. Talagang hinangaan ko, inidilo ko. Walang iba kundi si Frank Chavez. Hindi na ako nagkaroon ng napagtulong kahit kaninong kandidato maliban sa kanya. After nung natalo siya, siyempre hindi siya nanalo. Kasi nasa opposition siya. Hindi siya nanalo. After that, wala na akong tinulungan ng kandidato. Na, the way na tinulungan, siyempre meron pa rin tayong inaalalayan, pero hindi yung katulad ng ginawa ko kay Frank Chavez na ako mismo walang binabayad sa akin, talagang magbahay-bahay ako. Sarili ko lang kasi gusto ko talaga manalo yung taong yan. Ganun sana tayo mga kababayan. Tingnan natin kung sinong kandidato na talagang karapat-dapat. Kasi para sa akin, ang tayo na yun, si Frank Chavez ay talagang worth it. Napakahusay, brilliant. Ang galing magsalita, magaling sa batas. Very eloquent, talagang orator pa. Ibig sabihin, napakahusay. Walang ngut, magsasalita. Ang galing, bagay na bagay sa Senado. Maraming lalampasuin sa Senado kung nanalo siya nung time na kaso hindi nga siya nanalo. Para sa akin, he's the best. Kaya pinaglaban ko siya. Ganun ako sana. Ngayon, meron ba kayo nakikitang sa tingin ninyo best? Ipaglaban nyo kung sino man siya. Kung sa tingin nyo ang best si Philip Salvador, ipaglaban nyo. Anyway, meron po tayong walang minuto sa ating programa. Sana naging emotional ako sapagkat
ang gusto ko talagang i-share sa aking programa, habang ako yung nag-iisa. Next week makakasama natin si Sir Carrie, Dominic at si Jojo. Kaya ko lang sinasabi to, syempre, at na-carry ako ng aking emotion. Nadala tayo ng ating emotion. Sapagkat gusto ko bigyan ng emphasis talaga na piliin natin kung sinong karapat-dapat. Huwag natin, kung boto man ang kailangan nila 12 sa Senado, kung sa tingin niyo 5 lang talaga yung 6, sabi nga ni Sir Carrie, para sa kanya 6 lang ang iboboto namin sa arangkada. Kung sa sino man yun, kung 6 lang, kahit hindi natin kumpletuhin yung 12, kung sino lang talaga para sa inyo, para sa atin, yung nararapat sa Senado, yun lang iboto natin. Ganun sana ating prinsipyo. Ipaglaban natin kung sa tingin natin itong taong ito ay talagang bagay na bagay. Kung halimbawa, para maging mayor ng inyong bayan, sa tingin nyo talagang very much worthy para pamunuan kayo, talagang malaki ang bagay na may tutulong, ipaglaban yun siya. At huwag kayong padala sa mga pera. Katulad ng sabi ko sa inyo, nung panahon ng Panginoong Jesus, hindi niya kinukundi na yung mga politiko. Sapagkat yung time na yun, hindi niya pwedeng masisi yung mga politiko yun. In-appoint lang yun eh. Hindi katulad ngayon. Kasi nung panahon na yun, walang eleksyon. Sa panahon ng Panginoong Jesus. Hindi katulad sa panahon natin, meron na pong eleksyon. Kaya yung bagay na yan, talagang bigyan natin ng halaga. At sa ganun, talagang piliin natin yung karapat-dapat. At talagang ipanalangin din po natin kung sino talaga makakatulong. Siyempre, minsan hindi rin natin alam ang tunay na ugali niya. Binabatay lang natin sa ating perception, yung kanyang ugali, yung panlabas lang niya, yung optic nga lang, ibig sabihin yung nakikita lang natin. Pero yung bagay na kung anong takbo ng kanyang isipan, ng kanyang puso, minsan hindi natin nababasa. Pero ganun pa man, ibatay po natin sa ating tunay na assessment. At saka sa ganun tayo talagang bigyan po natin ng daan yung mga nababagay na ating mga kababayan para iluklok sa darating na eleksyon. At sa ganun, at pagdating naman sa party list, wala nang iba kundi yung ating jingle. Yung ating jingle, Sir Dan, yung ating jingle na lang for the last time. Kasi para sa ganun talaga mabigyan ng emphasis yung ginagawa nitong party list nito. Number 76, Damayang Filipino Party List. Ang Damayang Filipino Movement Incorporated o DFMI ay isang non-governmental organization na itinatag taong 2008 ng kanilang founder at gobernador Daniel Ramirez Fernando, na pinamumunuan ng kanilang chairperson Atty. R. Bautista. Pangunahing serbisyo ng DFMI na ibinibigay ang pagkakaroon ng bloodletting, livelihood program, feeding program, libreng gupi, gamutan sa matanda, gamutan sa bata, libreng bunot ng ngipin, silip mata na may libreng reading glasses, laboratory test para sa diabetes, pamamahagi ng mga gamot, at pamamahagi ng assistive devices. Kasama na rin ang iba't ibang outreach programs na isinagawa ng DFMI para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Ilan dito ay Dunong Filipino Program, Tree and Vegetable Planting and Cleanup Drive, balik sa studio at tayo po ay nagpapasalamat. Sana tangkilikin po natin, iboto po natin yung pinagmamalaki namin sa party list po na Damayang Pilipino ni Ma'am Tenny Bautista. At siyempre gusto ko rin pasalamatan sa oras na po tayo na pagbibigay ng ating siyempre pasasalamat sa mga taong lalo-lalo na sa aming producer si Brad Jojo Kiawit. Talagang salamat, maraming salamat sa ginagawa mo sa
programa, kahit na 3 years ago pa, inumpisahan mo na pagpipinan sa Arangkada Kapatiran. Maraming salamat sa ginagawa mo. At syempre, ngayon kasama na natin for the past half a year na ating kasama, or more than pa, siguro 8 months na ang ating pinagmamalaki. At may point talagang nagagalak talaga, sobra-sobra na nakasama po natin ang isang Kari Lasso. Hindi po ordinaryong tao yan. Siya po ay isang career official ng ating pamahalaan sa Pilipinas, naging regional director ng mga matataas na mga ahensya ng ating pamahalaan, at hinawakan ng isa sa pinaka-importanting departamento, ang PMS, ang management staff po yan, ng presidential management staff ng Presidente ng Pilipinas. Nagtrabaho po siya dyan, kaya talagang ganun kahusay ang ating Sir Kari. At siyempre, natapos po niya ngayon siya, retirado na po siya, kaya nakakasama po na po natin sa Arangkada. At siyempre, pasalamat po sa kanya. Siyempre, ganun din kay Brad Dominic. Malaking bagay ang ginagawa ni Brad Dominic sa atin. At minsan si Brad Nono. At salamat nga pala sa rubber shoes, Brad Nono. Sa mga babae naman siyempre si Sis Bea, higit sa lahat, no, sa mga laking bagay na ginawa ng ating Sis Bea. Pinagmamalaki po namin yan. Ang dahilan kung bakit umangat talaga nung panahon na nagkaroon kami ng celebration, dahil diyan kay Sis Bea. Sis, thank you so much sa mga ginagawa mo. At talagang malaking bagay ka. At patuloy kayong pagmamalaki ng ating kapatiran, hindi lang sa Arangkada, kundi sa ating kapatiran. At syempre, pasalamat din kay Sis Jackie sa ginagawa niyang pag-invite sa mga guests. Sis Hanalay, naku, salamat Sis Hanalay. Ang sobrang ginagawa mo sa ating programa, dahil sa iyo ina-upload mo yung ating programa hanggang sa mapunta yan sa YouTube at bibigyan ng magandang title, magandang caption. Siyempre si Amy Ray Sakura, one of the best. Talagang napakahusay, isang organizer, talagang napakagaling, napakaganda pa. Talagang maraming bagay na ginagawa yan nung nag-umpisa ang Arangkada sa magandang pag-umpisa dahil kay si Sakura. At siyempre ngayon nga si Eunice nakakasama. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kay Sir Dan sa kanyang pagtulong sa amin. Maraming salamat. Ako po ay talagang galak na galak. Siyempre sa pamamagitan po ng programang ito, maraming na-share natin yung mga anong magandang yung paniniwala, pamantayan, doktrina na dapat i-share. Maraming salamat. Ito po ang lingkod, Ronnie Akal. Maraming salamat. Magandang hapon po.